Yes, good morning po sa ating lahat. Ako si Benison Estareja at meron po tayong update regarding sa ating minomonitor na bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ito po ay tropical depression with local name po na Aghon. Ito po yung ating latest satellite animation and as of 10 in the morning ay huling namataan itong sentro nitong si Bagyong Aghon, 240 kilometers po sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay pa rin ng hangin na 45 kilometers per hour po, malapit dun sa kanyang sentro at may pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. At may kabilisan po ang pagkilos nito west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Base po sa ating latest satellite animation, itong mga kulay puti at kulay gray po na mga kaulapan, ito po ay nagdadala ng mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Bicol, Visayas, and then halos buong Mindanao po, yung outer cloud bands. So yung direct effect ay mostly talaga dito sa may Eastern Visayas and Mindanao, pero inuulan na rin po yung ilang bahagi ng mga nabanggit natin na lugar. Ito po yung latest track ng Pag-asa regarding dito kay Tropical Depression Aghon. Inaasahan po nakikilos patungo sa direksyon po ng Eastern Visayas and Bicol region. Pa-northwestward po ang direksyon nito at inaasahan nga na lalakas pa ito sa mga susunod na araw. Possible po by tomorrow maging isang tropical storm na po ito at maring magkaroon na rin ng international name. Then pagsapit naman po ng linggo hanggang Lunes, posibleng lumakas pa ito habang umaangat po dito sa may silangang parte ng Luzon, maaring maging isang severe tropical storm. At pagsapit naman ng Lunes hanggang Martes ay kikilos na ito, lilihis na ito, unti-unting palayo sa ating bansa at lumabas ng ating area of responsibility pagsapit po ng Martes as a typhoon. Inaasahan po bukas ng umaga, maaring malapit na ito sa may Giwan Eastern Samar. 8 a.m. tomorrow, nasa around 65 kilometers sa silangan, hilagang silangan. Or maaring during that time po, bukas ng umaga, ay mag-landfall dito sa may areas po ng Northern Samar and Eastern Samar, given po na meron pa rin tayong tinatawag na cone of probability. Posible pa rin kumaliwa ng bahagya yung sentro nitong si Bagyong Aghon. Inaasahan naman po pagsapit ng umaga ng linggo, nasa silangan na ito ng Daet, Camarines Norte and Quezon Province, 170 kilometers northeast of Daet. And possible po pagsapit ng Monday morning ay nasa silangan na ito ng Tuguegarao City, Cagayan at around 330 kilometers east. Sa ngayon po, maraming lugar nang mayroon tropical cyclone wind signal number 1. Signal number 1 na po dito sa buong Sorsogon, gayon din sa ilang bahagi ng Albay, kabilang ang mga bayan ng Manito, Legazpi, Tabaco, Rapu-Rapu, Santo Domingo, Malilipot, Bakakay, Malinaw, and Tiwi. Gayon din sa buong Catanduanes, bahagi ng Camarines Sur, signal number 1, kabilang ang Caramoan, Garchitorena, Presentacion, Sagnay, San Jose, Lagonoy, and Tigaon. Gayon din sa buong isla ng Samar, Eastern Samar, Northern Samar, and Samar, meron po tayong signal number 1. Signal number 1 din po sa maraming lugar dito sa Leyte, lalo na yung eastern part, Babatngon, Tacloban, Palo, Tanawan, Tolosa, Dulag, Mayorga, MacArthur, Abuyog, and Javier. Signal number 1 din po sa may southern Leyte, kabilang ang Silago, Hinunangan, Hinundayan, Anahawan, San Juan, Liloan, St. Bernard, San Ricardo, Pintuyan, San Francisco. Buong Dinagat Island, signal number 1 din po. Maging sa may Surigao del Norte, kabilang ang Siargao and Bukas Grande Islands. At sa may northern portion din po ng Surigao del Sur, kabilang ang Carrascal, Cantilan, Madrid, Carmen, Lanuza, Cortez, at Tandag. Since malapit na po sa kalupaan, yung sentro nitong si Bagyong Aghon, ay direct ng epekto na po ang mararanasan ng ating mga may signal number 1. Strong winds. Ang impact po nito is minor to minimal impact. Mas maaaring maging malakas po sa mga coastal at saka sa mga matataas na lugar, sa mga mountainous areas na exposed po dun sa hangin na dala nitong si Aghon. At yung mga nagtatanong po, posible pa rin magkaroon tayo ng mga signal number 1 in some areas pa ng Bicol region, dito sa Eastern Visayas, and Caraga region sa ating mga susunod po na bulletins na every 3 hours na po. And possible din tayo magtaas ng hanggang signal number 2 kapag po naging tropical storm. Malapit sa may Samar provinces itong si Bagyong Aghon. In terms of rainfall, sa mga nagtatanong naman po kung ano nga bang aasahan natin na pag-ulan, simula ngayon pa lamang tanghali hanggang bukas ng tanghali,
may mga lugar na pinakang makakaranas po ng mga pag-ulan, kabilang ng Eastern Samar, Southern Leyte, Surigao del Norte, and Dinagat Islands. Moderate to heavy rains po, considering na yan ay hanggang 200 millimeters po na dami ng ulan, 24 hours. Meron naman tayong 50 to 100 millimeters na ulan or mga light to moderate with at times heavy rains. Over Surigao del Sur, ilan pang bahagi ng Eastern Visayas, Albay, Sorsogon, Masbate, kabilang ang Ticao and Burias Islands, Catanduanes, at eastern portion po of Camarines Sur. Bukas naman po ng tanghali hanggang Sunday ng tanghali, meron pa rin tayong mas maraming lugar na makakaranas ng mga moderate to heavy rains. Northern Samar, Albay, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, and Camarines Sur. At yung Camarines Norte naman po, possible yung 50 to 100 millimeters pa rin na ulan hanggang sa Sunday ng tanghali, gayon din ang rest of Eastern Visayas and southern portion of Quezon, kabilang ang Polillo Islands. At pagsapit naman ng Sunday ng tanghali hanggang Monday ng tanghali, kung kailan nasa offshore na ng Cagayan, Isabela area itong si Bagyong Aghon, may mga pag-ulan pa rin po na 50 to 100 millimeters sa Catanduanes and Camarines provinces. Yung mga hindi po natin nailagay dito ng mga lugar, malapit dito sa mga lugar na ito, kabilang na yung regions of Caraga, eastern portion of Davao Region, northern Mindanao, central and western Visayas, ilang bahagi pa ng Mimaropa, plus Calabarzon, Metro Manila, Aurora. Magkakaroon din po sila ng kalat-kalat na ulan and thunderstorms sa susunod po na 2 hanggang 3 araw habang binabagtas nitong si Bagyong Aghon yung silangang parte po ng ating bansa. At patuloy pa rin na paalala sa ating mga kababayan na knowing na kahit hindi pa po tayo nag-i-start ng tag-ulan, posible na po magdulot yung mga magiging pag-ulan natin ng pagbaha at pagguho ng lupa at pag-apaw din po ng mga ilog, lalo na yung mga highly susceptible dun sa mga nabanggit natin na mga hazards. Wala pa rin tayong gale warning po or babala sa mga matataas na alon as of now, pero habang lumalapit po itong si Bagyong Aghon at habang lumalakas po siya, posible pa rin tayong magtaas ng gale warning maaring bukas or sa makalawa. But for today, moderate to rough seas or hanggang 3 metron taas po na pag-alon ang may experience doon sa mga pinakamalapit po kay Aghon, itong northern and eastern seaboards ng Eastern Visayas at eastern seaboard of Caraga. So inuulit natin, ito po yung ating forecast track, ito yung ating scenario. Nandito po yung ating description, knowing na ito ay kikilos nga papalapit dito sa may Eastern Samar, hihilaga over the weekend, and then magre-recurve early next week hanggang makalabas po ng PAR by Tuesday. Yung intensification niya, possible pa rin, knowing po ito'y nasa may karagatan pa rin sa may Philippine Sea. Possibly by tomorrow as a tropical storm. Then pagsapit ng linggo as a severe tropical storm. And typhoon pagsapit po ng Martes. Ine-emphasize din po natin na posible nga siya mag-landfall. At kung mag-landfall man to or hindi, possible pa rin na maapektuhan po yung ibang lugar dito sa may parting, inulit natin, Central Visayas, Mimaropa, Calabarzon. Ito po ay hindi lamang isang punto, itong bagyo. Ito po ay may kalawakan, nasa 200 kilometers yung radius niya. So yung buong lawak niya, more than 400 kilometers po. Kaya maraming lugar talaga sa ating bansa ang magkakaroon ng pag-ulan. So we're not giving emphasis dun sa pinakang sentro po niya. At posible pa rin itong magbago, inuulit natin, knowing na meron tayong tinatawag na forecast probability cone. Pwede pa siyang kumaliwa ng bahagya or kumana ng bahagya sa mga susunod po na bulletins.